So, hindi ko alam. Totally nangangapa ako. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa set. Hindi ko alam paano ko ubarin yung mga damit or what, paano mag-start, saan mag-start. But, thankfully naman, yung mga directors natin is very, tawag dito, magagaling sila, then mag-feel mo na safe ka, number one. And second is, sinasabi naman nila specific kung ano yung kailangan mong gawin, ano yung objective ng eksena, etc. So, okay naman. Okay. Si Direk, pakibigyan naman kami ng konting background about yourself. Paano ka nag-umpisa sa pelikula, pag-direct ng pelikula? Nag-start po ako as a director po ng commercials 15 years ago po. Tapos napasok po ako sa Viva. May mga musical shows po ako doon. Then yung Anong Ganap, ako po yung director nun yung show na Showbiz hanggang ngayon po. Tapos nag-direct ako ng mga indie films. Yun nga, na-mention kanina, Tres, Sabado, mga nanalo na sa abroad. Tapos yung first film ko with Viva is yung Manya, na ngayon international award winning na. Tapos, eto, hindi ako yung nagsulat kasi halos lahat ng dinidirect ko yung nagsusulat eh. Iba yung writer nito, nung pinasa sa akin yung project. So, daming first para sa akin dito sa Kapalit. And nag-enjoy naman ako kasi magaling yung mga artista. Nakita ko, na-feel ko yung support ng Viva sa akin, mga bosses niya nung pinili talaga ako. And yun, happy overall. Thank you, Direk. Last question. Kung bibigyan kayo ng pagkakataon na parang magkaroon ng kapalit na buhay, kaninang buhay ang gusto niyo maging kapalit ng buhay niyo ngayon? Siguro we'll start with Direk muna, Direk. Hindi ka masasatisfy sa sagot ko eh, kasi wala. Wala. Okay ka. That's good. Okay. I want this life. Okay. Si Mark. Mahirap din talaga yun. Kapalit, kaninong buhay. Siguro walang specific na tao, but I guess may mga desisyon na gusto kong palitan sa akin. So siguro yun lang. Okay, mga desisyon. Si Ses. Siguro ako is yung gusto ko rin. Actually wala eh, kasi okay naman ako ngayon kahit hindi ko kasama yung parents ko. Ayun, parang naisip ko lang na sana magkaroon ako ng kapalit na parang kompleto yung family ko, yung gano'n. So, gusto ko yung ganong life ulit. Okay, maraming salamat. Thank you. Jean, Kylie. Thank you very much po. That was Sir Eugene Assis of People's Journal. Up next, we have Alan Santon of Stars for the Kids. Hello, congratulations. Yung tanong ko lang kay saka kay Matt, parang tandaan ko yata nagkasama na kayo before sa isang pelikula. Tama ba? High and Sex, di ba? Hindi, Fantasya ba? Or... Araro and High and Sex. Yeah, parang ganun. So, kumbaga, this is your second time to work? Tatlo or apat? Third time. So, yun, how do you compare yung performances nyo before, nung una kayo nagkatrabaho, na ngayon dito sa third nyo na film na magkasama? Hindi ko ma-differentiate kasi yung first two projects na nag-cover kami ni Ses, very briefly lang, parang isang eksena, dalawang eksena, ganun lang, mabilisan. So, dito ko pa lang siya technically, first time ako-work, makita kung paano siya magtrabaho. Mas madalas kayo magka-eksena dito talaga. Opo. Si Ses naman. Ayun, sobrang naging comfortable lang talaga. Parang, tropa-tropa lang. Parang naging comfortable lang akong gumalaw. Nakasama siya. Ganun. Yung second question ko for you, Ses, parang kasing parang napakabata ko bang tignan. parang, how old are you na? Turning 20 na po this coming April. So parang kasing yung araw mo, pwede kang parang lumabas ng estudyante or mas mature.
Pero ikaw, saan ka mas komportable? Doing yung mga medyo mas as estudyante na work or parang yung ganito na medyo nurse na or parang mas mature na yung move? For me, both naman po. Okay naman po ako both din. Okay, thank you. Congratulations everyone. Thank you, Jean. Thank you very much. That was Alex Ancon of Stars for the Kids. For our next question, we have Bix Almacen of Abante. Hi, hello, good afternoon. Para sa dalawang bida, masasabi niyo si Ces, tama ba? I can't see your name. Yeah, Ses, Yeah, Ces. Nagsimula ka sa mga sa pag-brand ambassador, tama? Tapos naging Viva Max Star ka na. Paano na bago yung buhay ninyo since naging Viva Max Star kayo? Siguro, kasi nung nag-start pa lang ako, parang nakakagalaw pa ako ng maayos eh. Like, kapag pupunta ako sa kung saan ko gusto, okay pa ako eh. Pero ngayon kasi parang medyo, ako yung nahihiya. Ako yung nahihiya magpakita sa kanila. Sa kanilang, I mean, ako yung nahihiya magpakita sa kanila na parang every time kasi nalalabas ako, siguro, lagi ako naka-hoodie. Lagi ako naka-pajamas. And ewan ko, nahihiya ako. Siguro, di lang ako sanay, ganun. Or ako yung nahihiyan ko lang. Parang yung awkward ba na kapag nakakasulubong ka ng mga lalaki? Parang ganun na din. Kasi may one time naka-encounter ako na guy, sabi niya, "Uy, si Ces Lucia to ah. Ano kayang itsura nito? Ano kayang itsura ng katawan nito in person?" So, nahiya lang ako. Ayun. Pero okay naman. How about naman kay Ma? Wala. Wala naman. Walang pagbabago or something. Wala. Pero syempre parang mas dumami ba yung mga followers mo sa social media, mas nakilala ka na, mas marami nagpapatisay sa'yo. Ano, for sure. May mga nag-follow na marami, ganyan. Dami nag-message. Ayun lang. Pero for me, wala namang effect sa pagkatao ko. Dumating na pa sa buhay ninyo na naging kapalit kayo. Wow! Sige. For me, kung matatawag mong kapalit yun, oo. Kasi parang na-experience ko na maging rebound. So, yeah. Make some kwento lang. Paano ba? So, sige, I'm parang... curious kasi parang may bukod yung pag-ouch. Oo, nagka-girlfriend ako sometime ago. Tapos, parang na-love talaga ako sa person na yun. And then, ang hirap i-explain Kasi galing din ako from a relationship that time, long-term relationship. And then I found this person. And then parang feeling ko, wow, parang is she the one? Parang gano'n, di ba? And then malalaman mo later on na siya, hinihintay lang pala niyang bumalik or maging okay sila nung ex niya. So yun. nagkabalikan sila. Yes, nagkabalikan sila. So, goodbye na lang ako bigla. Pero ano tawag dito? Madali ka ba ma-call? Oo, lover boy ako eh. Oo. So, pag na-in-love ako, seryoso talaga ako, tsaka stick to one. Sana ako. Yes. How about naman yung Ces? Naging kapalit ka ba? Oo. Bata pa naman ako nun, siguro, pero kino-consider ko na parang ayun yung traumatic na nangyari sa akin. Kasi yung 18 years old na ata ako nun, hindi ko sure, pero ayan, 18 years old na ako nun, and then parang sobrang cheater ng girlfriend ko. Sobrang cheater ng girlfriend ko nun, like as in parang, sobrang cheater ng girlfriend ko nun, parang inaantay niya lang din na parang kumawala ako sa sobrang daming babaeng dumating sa kanya. Parang, kasi kahit nahuhuli ko siya, wala okay lang sa akin. Siyempre kasi mahal mo. Diba?
kahit anong explanation niya, basta mag-sorry lang siya sa akin. Okay nga ako agad dun eh. Mga pangako hindi ko na uulitin. Mga ganun. Mabilis ako makuha sa mga ganun. Pero ayun yung hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Bakit tinanong kayo rin? Okay, thank you. Thank you very much. That was Biggs Almacen of Abante. Up next, we have Mark Magadia of Maganda Bang Movie. And hello. Yung first question ko kay Ses muna. Yung once na napanood ko ng mga manonood, ano yung, once na mapanood itong pelikulang Kapalit ng mga manonood, ano yung parang gusto mong marinig sa kanila na ito pala si Ses? Dito kasi sobrang binuhos ko din talaga lahat eh. Hello. So gusto kong makita nila yung talagang totoong Ses, kung paano mag-acting. Yeah. Ayun. Kasi nung mga nakaraang movie ko rin kasi, may ikli lang. So then, for sure ako ngayon, dito nila makikita. Yung talent Oo, parang talent. yung second naman kay Matt na lang. Yung pinaka-tumatak sa akin kasi na character na yung portray was yung kay Jeric sa Parang. Which is parang magaling kasi yung pagkakasulat and then natapatan mo ng performance mo na very remarkable. Na, kasi nagkaroon na parang yung sa climax part na i-deliver mo yung parang intense na hinihingi sa character. And then seeing in the trailer, parang may gano'n na naman na may angst na nakakatawag pansin agad. Ngayon yung tanong ko, sa tingin mo ba parang malalampasan nung Jerry na character sa Haliparot itong nandito sa Kapalit? Actually, nung nabasa ko yung script, sabi ko parang may hawig ka sa Haliparot. Pero, nung ginagawa na namin, then working with Direk Carlo, tapos kung paano yung treatment niya, paano yung atake niya, parang na-realize ko na, iba pala. So, totally iba siya. Pag binasa mo lang plain yung script, masasabi mo lang na, parang ganun ulit. Pero hindi. Iba yung ginawa ni Direk Carlo dito. And excited rin ako mapanood. Sana, nagawa ko yung gusto ni Direk Carlo palabasin. Kasi maganda siya. At pag may kasi si Direk Carlo parang parang may utak. Yung utak niya parang nandun na sa finished product. Alam niya yung gagawin niya. Kaya alam niya kung saan niya kukunin. Alam niya kung saan siya kakat, saan siya hito. So parang sa akin, medyo pressure din. Kasi parang nagagawa ba namin yung napipicture ni Direk Carlo? So sana maganda yung kalabasan. At kung sakali man mahigitan niya pa yung sa Haliparot, thankful ako doon na hopefully. Okay. And then yung last na kay Direk na lang, kay Direk Carlo. Kasi yung sa Manya kasi parang akala yung pag pinanood mo siya sa umpisa, akala mo simple lang din yung atake, yung kwento. Pero yung atake pala is parang naglaro ka dun sa storytelling na parang may mga flashbacks, may surprises sa dulo. But you mentioned na ito yung sinulat mo. Pero dito kasi sa Kapalit, the script was offered to you. Pero meron ka bang say kapag pipili ka ng script na dapat is, kumbaga meron ka rin say kung fit ba to sa brand na gusto mong ilagay sa filmography mo? Actually, siguro kaya pinili rin po ako, sir, na mag-direct nitong project because may halong suspense. Para sa akin kasi, parang yun yung gusto kong genre talaga, suspense. So, like Manya, may halong suspense, di ba? Towards the end. So parang ganito rin yung feel ng Kapalit. And kaya siguro, iadagdag ko lang kaya siguro parang medyo parehas yung feel kay Matt kanina. Kasi yung writers ng Haliparot, sila yung nagsulat nito.
Yun. So, yun. Ganun lang siya. Ganun yung, kaya siguro pinili ako because suspenseful yung sinulat nila. At saka parang ang feeling kasi sa akin ng boses, ingatan ko talaga yung story kasi paborito nila yung haliparot eh. So, kaya nung binilisan, medyo dagdag pressure yun kasi nga isa sa mga favorites yung project na pinanggalingan ng writers ng story nito. So, yun. Okay. Ano yung naging parang peg mo on visuals? Visual ng pelikula? Kasi parang nakikita ko may didikit siya sa Parasite. May mga ganun ka bang inspiration? Well, pag gumagawa kasi po ako ng film, tinitingnan ko muna talaga yung venue. So, kasi nakita ko naman na yung cast, minsan yung mga shots ko, inuhugot ko yun talaga sa sa kung ano yung itsura ng location, ganyan. Doon ako na-inspire. Kasi, frustrated akong architect eh. So, kaya siguro ganun yung mga shots ko. Maski dun sa Maniac, ganun din eh. So, minsan nabibida ko yung architecture, kung mapapansin nyo. Yun. Tapos nagtag ko lang dun sa question mo kanina kung meron akong say sa Well, because paborito kong maglagay ng parang ganun yung parang sa Maniac na ganun. Hinihirit ko yun sa writers nito simula nung kasi may concept na sila eh. So hindi pa sinusulat yung screenplay. Hinihirit ko yan. Hindi nag-work kasi. So yun lambing ko lang sana sa kanila pero kasi parang sana signature ko yun eh. Because I have written another screenplay din na hopefully yung next namin. Ganun yung yung atake. So, pero yun nga, nakita ko rin na parang hindi yata mabagay dun sa mas may ito na straightforward kwento. Yun po. Thank you, sir. Thank you. Salamat. Okay na. Thank you very much. That was Mark Magadia of Maganda Movie. For our next batch, please do stand by Naz Tabares of Pelikula Media, Trixie Dow's of TikTok Content Creator, Mark Rabador of Entertainment Web and Rabador, and Roldan Castro of Abandon Tonight. Our next question will be coming from Naz Tabares of Pelikula Media. Hello, ang kay Direk po. Base kasi sa trailer, parang mataas yung level ng drama ng movie. So, masasabi niyo ba na mataas yung level ng drama? Paano niyo naging treatment niyo? Well, iba-iba naman, yung emotions na lumabas dito sa film. Siguro nagkataon lang na medyo tense yung mga napili namin because it's a trailer, no? So, pero pag sa film, kung ang question is intense ba? Sobrang intense yung drama. May mga parts na intense. Pero para sa akin, importante kasi na ma-feature ko yung mga moments na yun ng tama. Nang sakto lang, hindi masyadong sobra. Kasi baka mamaya ma-overpower niya yung... Kasi it's a sexy film din eh, no? So ma-overpower niya yung sexiness ng pelikula. And towards the end kasi, parang naging suspense film na eh. Simula nung third act actually, by the end of the second act, parang humigpit na yung yun yung feeling na sana kino-convey yung film sa mga manonood na pagdating sa end ng second act, parang nakakulong na tayong lahat. So doon naman yung very intense na. Doon yung makikita yung characters nila na talaga naging intense na all throughout hanggang matapos yung film. Nabanggit nga po yung sex. So, masasabi niyo po ba na kasing level ng intensity ng drama yung mga sex scenes po? Mga sex scenes? Hopefully. Pero, dito kasi sa film na to, yung mga, kudos dito sa writers kasi nag-blend yung bed scenes, sex scenes sa story. Hindi siya yung basta sumulpot na lang. Kailangan lahat ng ng bed scenes dito. And-explain din naman namin sa kanila. Nung nabasa naman nila yung screenplay, they agreed naman, sa kailangan ito, ganyan. To the point na, actually nagbawas pa kami kasi sobrang intense ng mga sex scenes. And
sa sobrang hindi namin kinaya yung intensity, bawasan natin. Sabi namin, ano yung number ng bed scenes. Kasi, pag binasa niyo yung script, magaling yung writers kasi binabasa mo pa lang, very descriptive sila. Hindi katulad ng ibang mga screenplays na nabasa ko na minsan, ikaw na yung bubuo sa utak mo, di ba? Pero ito, kung paano gawin, kung paano yung hagod, mga ganun ng very entertaining siya basahin actually. Para siyang novel. So, sa sobrang nag-usap-usap kami, sabihin natin, hindi na kayanin ng tao ito. Kasi the movie is 1 hour and 51 minutes. Kung hindi namin babawasan, parang gladiator na yung haba ng film. Yun po. Comment na dun sa sex, manyan sex. Sila mo sabi ko Ang dami for sure, cases, siya yung may mas masasabi kasi siya talaga yung hindi ko alam kung baka may isang araw doon puro ganun yung ginawa ni Sis Sobrang dami talaga. Tsaka intense siya, especially pag ganyan, dahil si direct, pag binasa mo kasi yung script, doon pa lang parang ma-feel mo na yung intensity. What more kapag yung kailangan na namin gawin, di ba? So, yun. Ayun. Sa totoo lang, kinausap ko si Direk kung baka pwedeng bawasan konti yung Bessie. Kasi ang dami talaga. Ang ganda, pero may mga positions akong parang hindi ko kaya gawin. Hindi ko alam kung bakit kasi siguro hindi ko siya na-experience, kaya ganon. Pero ayun, pinabawasan ko yun kay Derek. Kinausap ko siya ng sabi ko, Derek, baka po pwedeng pabawasan po or palitan yung posisyon na gagawin namin dalawa. Kasi sobrang kinakabahan ako. Andun din yung pressure, andun din yung takot. Andun din, parang iniisip ko na shock sa naman magiging itsura ko dito pag ginawa ko yun. So hindi okay sa akin yung position, pinalitan direct, agad-agad. Yeah. Thank you. Thank you very much. That was Nas Tabares of Pelikula Mania. For our next question, we have Trixie Dawes, the top content creator.